Nako, heto na po mga kabayan, nabitag si Erwin. Nako, apat ang asawa. Aba, grabe, ang daming anak ni Erwin Tulfo. 10 sa apat na babae. Aba, SP Cayetano sinagot si Erwin Tulfo. Napakayabang. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kababayan, bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media. At eto nga, si Ombudsman Boying Rimulya to the rescue na. Oo, to the rescue na po si Ombudsman Boying Rimulya mga kababayan. Oo, sabi po kasi dito sa balita mula sa Batas PH, ayan na. I'd like to appeal to Alan, Cayetano. Ayusin niya naman, maghunos dilisanan siya. Lahat sila dapat mag-isip. Ayan mga kababayan. Ano po ba, meron po tayong separation of power. And I think, ikaw po ay wala ka sa legislative, Nasaan ba ang ombudsman? Sa executive or judiciary mga kaubayan? Diba? Oh. At saka ito nga ang naisip ko mga karbi natin. May nagreklamo ba patungkol kay Cayetano? May nagsampa ba ng reklamo sa ombudsman? At ganyan ang reaksyon ng ombudsman? Or talagang gusto lang makialam ng ombudsman? Kay Cayetano. Diba? Pero ito nga, sabi nga ng ating mga kabayan tinatanong po si Ombudsman Boying Rimulya, mga karbi natin, Sabi, kumusta na ba yung mga kaso ni Senator Chis Escudero? Kasi wala na tayong narinig Simula po nang lumipat doon sa kabila. Diba? Dati halos araw-araw binabalita nyo na si Escudero ay makukulong, kakasuhan ng ombudsman. Ngayon, kumusta na po ang mga kaso ni Escudero? Diba? Yun lang po ang dyan natin. Diba? Kasi, huwag kang makialam sa Senado kasi wala ka nang pakialam dyan. Diba? Yung Supreme Court Supreme Court, sinasabi ng Supreme Court na hindi kami makikialam dyan dahil it is a political issue. Diba? Let them solve the problem. Yeah? Pero ikaw, grabe ka naman, Ombudsman Boying Rimulya. Ito po ang naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan. Sabi po dito, Ombudsman, pero pakailamero sa Senado. Dahil ba inutusan ka? Ano intensyon? Ayan, ano nga bang intensyon niya? Sabi po ni Claire, magkano laman ng maleta na tanggap? Of course, kampihan niya si Mr. Bendelo. O isa pa nga yan mga kabayan, itong si Erwin Tulfo, gustong si Atty. Baligod, magkaso na lang daw sa ombudsman. Sinong maniniwala sa kanila? Diba? Magkaso sa ombudsman, kadugo nyo yan. Kung baga sa dugo, kadugo nyo yan si Ombudsman Rimulya. Niloloko nyo ba ang taong bayan? Diba? Grabe naman kayo. Ika lang mga kabayan, ayusin ko lang to. Grabe naman itong mga na ito. Anong akala nila sa taong bayan? Ganun na talaga. Ganun talaga kabobo ang taong bayan. Para hindi maintindihan yung ginagawa nila. Ay nako. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga karbi natin? Just comment down below. At eto, pasadahan din po natin to mga kabayan. Gusto ko lang pong bigyan ng reaction to. Sabi po kasi dito sa ang balita ngayon, Gatchalian idiniklara ang sarili bilang presiding officer sa impeachment versus BP Sara. Okay. Sige, pagbigyan po natin. Pero eto sabi po dito ni Gatchalian, ako ang presiding officer sa impeachment trial. Kasi by operation of law, it's the Senate President. Senate President pala In this case, the acting Senate President. Wala namang nagsabing acting Senate President. Sabi, ikaw na ang nagsabi, it is the Senate President. Pero sa kaso daw ito, it is the acting Senate President. What? Bakit? Inutil na ba si Cayetano para ikaw ang
maging Senate President, acting Senate President. Di ba? You know what? Acting President, acting Senate President, Vice President per the this argument, no? For example na lang, Vice President ka man, Senate Pro Tempore ka man, no? Nandyan pa yung what I'm trying to point out, nandyan pa si Cayetano, buhay na buhay, humihinga, incapacity pa. Diba? Para magtrabaho. Bakit ginagrab mo yung kanyang Pati ba naman niya yan? Nanakawin nyo? Diyos ko naman po. Harap-harapan, lantaran, kumbaga, ninakaw mo yung isang bagay sa tanghaling tapat. Diba? In the day broad light, nanakawin mo ang pagka-Senate President? Take note, ako, I know, matatalino kayong tao. Pero kami, ordinaryong tao lang kami, pero we understand what is the meaning of acting. Diba? Acting, ibig sabihin, kapag wala dyan yung hinahalilihan mo, diba? Kumbaga, reliever ka lang. Diba? So, nandyan pa si Cayetano. Buhay na bahay, humihinga, incapacity pa to do the work. Isa ikaw nang nagsabi, by the operation of law, it's the Senate President. Wala pong nagsabi na it's the acting Senate President. Niloloko nyo talaga ang taong bayan. Sabi po dito ng ating mga kabayan, parang nagsabi ka na lang na ako mabait ako at matalino. Hoy, magtira kayo ng konting hiya. Gatchalian, Devilman, sabi po ni Celedonia. Sabi naman po ni Irene, nangarap ata ito. Nang gising. Ayan, presenta ang sarili. Ayan, kasi nga, sabi nga ni Senator Cayetano, talagang, Gatchalian, please, you are playing around with fire. Di ba? Sobrang kapal. As you wish, Gatchalian, hindi ka naman Pilipino. Aba, ano ito? Inchik ba ito? Kapal moks naman kaayo ni Oya. Halata naman kaayo. Inyong pagkakurap, pagkauwawa, panguli mo Oya, effect ni sa drugs, just asking. Sabi po ni Crystal Langton. Ayan mga kabayan. Thanks for the comment, Crystal. At sabi po ni Angelica, parang nananaginip ito si Gatchalian. Kapal ng mukha talaga. Correct. Kasi nga mga kabayan, it is very, very impossible that there is a Senate President while there is another acting Senate President. Ano ito? Dalawa ng Senado. Ang isa para sa Senate President, sa legitimate, tapos yung isa sa acting Senate President. So, ganito nang mangyayari sa Senado mga kabayan. Dalawa na po. Yung Black ni Gatchalian, siya yung acting Senate President. Yung sa kay Cayetano, siya ang Senate President. Kasi yun po ang legitimate mga kabayan. Di ba? Ay, grabe talaga itong mga nangyayari dito mga kabayan. Anyway, ano pong inyong opinion dyan? Just comment down below. At eto, bago po natin i-play yung video, last na po natin papasadahan to. Ito po si Erwin Tulfo. Ayan mga kabayan. Sabi po dito sa post, no? Sabi niya, magpa-check up po si Senator Alan Cayetano sa psychiatrist, psychologist. Meron po kami dito sa Senado. At ito pa, sabi pa po niya, bakante na ang Senate President. We are waiting for the 13th Senator para makapag-elect kami ng bagong Senate President. Aba, naririnig mo bang sinasabi mo? Paano nyo na bakante yung Senate President na waiting pa kayo ng isa para maging 13 to elect? Para i-boycott or i-kulitan ninyo si Senator Alan Cayetano. Diba? Niluloko tayo eh. Sabi niya, wala ng Senate President kasi nag-aantay kami ng pang 13. Hoy, tulo po. Ibig bang sabihin nung panahon po nung nagkukulita sila Senator Alan Cayetano? Senator ba to sacrifice himself para makabuo ng 13?
before that, si Senator Soto nandyan pa rin nakatindig. Sabi nga ni Senator Soto, walang ano. Basta may sininin niya si Soto na, wala, hindi kayo makakabuo ng 13, di ba? So ngayon, dahil kayo ang nangangailangan ng isa, wala na si Cayetano, parang sinasabi nyo, okay, Cayetano is out, di ba? Dahil mag-aantay pa tayo ng isa. 12 na tayo. Ano, nasa batas ba yan? Na kailangan mong mag-antay ng isa? I mean, kailangan umalis na sa pwesto ang isang Senate President kahit nag-aantay pa kayo ng pang-13 ninyong miyembro. Napapanig sa inyo bilang sa kayo na sana ang majority. Niluloko niya ang taong bayan. Sobra naman ito. Akala ko ba journalist ka? You have to be very You know what? Ang isang katangian po ng journalist, base po sa pag-aaral, mga kabayan, meron po silang critical thinking, no? Meron po silang critical thinking, and I think, mga kabayan, na sobra, ikaw dapat, ikaw ang magpa-psychiatrist, ikaw ang magpa-psychologist, di ba? Meron naman pala kayo dyan sa Senado, bakit hindi ikaw na lang? Kasi are you hearing yourself? Di ba? Naririnig mo ba ang sarili mo? Nag-aantay ka pa lang ng 13. Paalisin nyo na sa pwesto si Senator Alan. Nako. Aray ko po. Ang hirap intindihin ninyo pero eto mga kababayan ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dito. Sabi po dito ni Corapika. Nasali pa si Corapika. Nasaan si Gon? Sabi po dito, front lang pala pagtulong sa mga mahihirap. Correct? That's what I'm trying to point out. Kahapon pa. Nung isang hapon pa. Diba? Anong klaseng utak to? Oo nga Anong klaseng utak mayroon nito? Baka munggo ang utak nito. Insults are just loud camouflage people used to hide the fact that they have absolutely nothing good or smart to say. Di ba? Yun nagbobobohan ka na lang. Ayan. Hala. Nagwala siya, nabuking kasi siya. Mugahi good ka, ha. Sabi po yan ni Terry, sabi naman niya abnormal na yata to, sabi po niya Ayan, abnormal na daw mga kabayan. Hindi natin masabi, baka meron naman silang psychiatrist, no? At saka psychologist dyan. Sometimes you need to bend the law, di ba, Mr. Tulpo? Sa'yo galing yan. Anyway, kahit anong gawin nating pag-a-analyze sa sinasabi nito, talagang maling-mali Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? Just comment down below. At eto na, pasalahan na po natin yung video. Etong si Erwin Tulfo mga kabayan, may 4 palang asawa. 4 ang asawa. Ito, mga kribi natin Representative Johnny Pimentel. Pakinggan ho natin mga kababayan. Ibang klase And I would like to read, subject official declared that he has 10 children from several women. 10 children from several women? Partida, hindi pa siya sick boy yan. 10 anak. Ang bihira, palakpakan ho natin. Paano na lang pagka naging sick boy pa yan? Hiyang-hiya naman ako sa'yo, Eric Sylvester. Well, hindi pa mahilig sa chicks yan, Hindi totoo yung sinasabi ng mga Marines. Pero 10 anak niya, pambihira. Palakpakan ho natin. Ibang klase. Ibang klase ka, Brad. I suppose you had a very colorful love life secretary. And there were 4 women who are the mothers of your children. Are you still in good terms with the mothers? 4. 10 anak sa 4 na magkakaibang babae. Yan ho ang ating senador na grabe. si Erwin Tulfo. Palakpakan ho natin. Kaya yung Ito sinasabi po ng mga Marines na yung mga babae nahatid nila sa sa hotel, sa kwarto. Ito po mga kabayan, yung senador natin na Amerikano. Amerikano na nga, 4 pang asawa. Hindi siya Muslim Ewan ko lang, Muslim ba ito? 4 ang asawa. Tapos may 10 anak. Ay, wala naman tayong problema dun sa anak, mga kabayan. Wala tayong pakialam dyan. Ika nga, ano yung ng Panginoon, yung sabi?
go to the world and multiply. Wala tayong ano dyan. There's no reason to debate, no, or to say something about it, no. Pero yung 4 na asawa, mga kaubayan, bilang isang Pilipino, Kristiyano, it is not normal. Iwan ko lang sa Muslim, no, kung normal po ba yan, but ewan ko, bahala sila kung mag-asawa sila ng ganun, pero sinadro ka ng, di ba, you're supposed to be the model of this country, di ba? Naku po, talaga naman. Hindi totoo yan. Huwag kayo maniwala doon. Good luck na lang, ha? We're separated, Your Honor, Mr. Chair. Yes, we're in good terms. We're in talking terms, and including all my children. Talking terms daw. Talking terms. Yung sinasabi ko sa'yo, Rich, So, di ba? totoo nga, mga kababayan. Mahirap talaga masapi sa kamaleta gang. Hindi lumalabas tong mga to dahil nasama ka sa survey. Di ba? Hindi yun. Totoo nga talaga, ha? Sasali din siya dito. Grabe. Pero hindi rin siya nasasali sa survey. Hindi ba siya yung tatakbo ka ata ng vice president kaya kasi nisiraan? Hindi. Anak ng toko. Sino ba naninira sa'yo? Di ba? Naninira ka, oh. Some of them are the United States, and some are here, Your Honor, Mr. Chair. Secretary, Nasa Estados Unidos pa lang mga anak niya. So yung iba mga Amerikano din sila. Mayaman mga kababayan, di ba? Ang yaman talaga, no? Biruin mo, nasa ibang bansa. Yan nga ang hirap na sa atin dito, mga karibin natin, no? Kasi yung ating mga politicians, nag-aaral sa ibang bansa. And then yet, sasabihin nila, the education in the Philippines is very good. Dayupak na yan kung magandang edukasyon sa Pilipinas, bakit yung mga anak ninyo sa ibang bansa? Ha? At eto, whether we like it or not, because they are official of our motherland, no? Ang posibleng pinagpapaaral nila sa kanilang mga anak, di ba, ay galing po sa pawis ng bawat isang Pilipino. And yet we are here, di ba? Nagkukulang tayo ng mga schools, teachers, equipments maging progressive man lang yung pag-aaral ng kabataan, di ba? Maging mga new technology, di ba? What I'm trying to point out, bakit ganun, mga kaubayan, no? Sila ng mga empleyado lang natin, nakaka-afford po sila na makapagpaaral ng kanilang mga anak, no? Sa ibang bansa. Pero tayong tayong mga nagpapasweldo sa kanila. Sabi nga ni Senate kanina, diba? Ay kahapon yung vlog natin, sabi ni sa President Bongbong Marcos Jr. na babahala daw siya kasi ang dami nang nagda-drop out. Diba? Ang dami na pong nagda-drop out ng mga bata kasi hindi na kaya. Sobrang hirap, mga kababayan. Yeah. Yun lang ang rason nila. Yun lang, binalitaan lang tayo na marami na ang nag-drop out. Hindi ba nila yung ma-analyze? Ay nako. Sorry mga kababayan. Ito, panoorin ulit natin to. Pipisian sila. May business sila doon. Balita ko, di ba, US passport holder ka, di umano? Kaya ang dami nagtataka paano nakatakbo na senador to. considering that in your line of Ay, work, binalik na pala. Kayo naman, binalik na, oh. the moment you're the Secretary of DSWD, and I suppose you'll be meeting a lot of women Nako. in your line of work, hindi po ba magiging sagabal sa trabaho mo yun na marami kang makikilalang babae? It happened, Mr. Chair, Your Honor, when I was younger, when I was in the media. And as you grow old, you notice that you start to look differently in life. Wow. So ayan mga kababayan, talagang totoo nga. Babaero nga mga kababayan. You know what? Sabi mo mula ng bata kapag ginagawa mo na yan, malamang hindi na yan matanggal sa'yo. No? Kasi magiging habit mo na yan eh. Diba? Habit mo na. Lalo na nakaapat ka na. So meaning you have already experienced, no? Na
Okay naman pala yung 4. So dagdagan ko pa. Ayan naman pala. Yung 4, yung asawa lang yan. Iba pa yung mga side bits, mga kababayan. Yung mga side bits niya, yung mga dinideliver na mga 18 Marie, yung mga ex na sundalo, di ba? Grabe naman ito, no? Tingnan mo yung reason nga, kasi nung bata pa naman ako yun eh. Nung nasa media pa ako, Nung nasa media ka pa? Bakit? Anong ibig sabihin nito? Ang mga media man ba, ang mga media practitioners ba ay mahilig sa chicks? Gaya ni Arn, di ba? O dalawa na po sila ni Arn, mga kababayan, no? Na media personality. Ganun pala sa media, no? O ewan ko lang yung iba. Kasi dalawa pa lang naman yung naalalaman natin. Si Arn tapos siya. Aray ko po. Aray ko po. Si Cara David, reklamo na tinawag silang bayaran eh. Ngayon, tatawagin namang babaero ang mga media personalities. Naku, huwag kayong ganyan. Huwag kayong tawagin. Ano lang, Ano bang dapat itawag natin sa kanila? Bayarang babaero? Aray ko po. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Just comment down below at syempre huwag mo kalimutan like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.